Hindi siya sikat. Wala siyang medalya. Wala ring titulo sa harap ng pangalan niya. Ngunit siya ay karapat-dapat parangalan at bigyan ng pagkilala. Sapagkat, sa loob ng tahanan, siya ang unang gumigising at huling natutulog. Araw-araw, lumalaban siya. Para sa pamilya, para sa mga anak, para sa kinabukasan. Kahit pa naisasantabi na ang sariling kapakanan. 9 na buwan siyang nagdadalang tao. Sa pag-aalaga at pagpapalaki ng sanggol, siya rin ay numero 1. Labis-labis ang kanyang pagsasakripisyo. Linis doon, luto rito. Sabay inaasikaso ang labahan at ang sanggol na mahirap mapatahan. Ang asawang galing trabaho ay kanya rin pinagsisilbihan. Sa dami ng tungkulin kailangan niyang gampanan. Nahanap niya pa kaya ang sarili ay mapagbigyan. At sa lahat ng panahon at pagpapagal na kanyang binubuhos sa paggawa ng mga gawaing bahay, pagiging ina at asawa, meron pa kaya siyang pagkakataon upang tuparin ang pangarap para sa sarili? O tuluyan na lamang maisasantabi? Hello, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang bumalik ulit sa pagtuturo. Malaki-laki naman na yung bunso natin. Ha? Kailangan pa ba yun? Di pa ba sapat yung ginagawa ko para sa pamilya natin? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang kasi sanang bumalik ulit sa pagtuturo kasi namimiss ko na yun. At kahit naman nung wala pa tayong anak, yun naman na talaga yung ginagawa ko, diba? At alam mo naman na yun talaga yung pangarap ko. Oo nga, pero may mga anak na tayo. Sa kanila ka mag-focus at sa mga gawain dito. Dahil yan ka bilang isang ina. Hindi ko naman tatalikuran yung tungkulin ko. Sige nga. Sinong mag-aalaga sa mga bata? Sinong gagawa ng mga gawain bahay dito? Sinong magsisilbi para sa akin? Pagod ako. Pagod ako lagi galing trabaho. Huwag mong sabihin na ako pa yung mag-aasikaso na dapat ikaw yung gumagawa. Pwede naman tayong kumuha ng kasama. Naibang ka na ba? Dito ka lang sa bahay. Naintindihan mo? Turuan mo yung mga bata. Tignan mo nga. Losyang ka na. Ba't di ka magayos? Tapos gusto mo pang magtrabaho? Makinig ka muna. Magtigil ka nga, Jaja. Yung iba nga dyan na katulad mo, di naman sila naghahangad ng trabaho. Dapat nga pasalamat ka pa kasi pinoprovide ko lahat ng pangailangan dito sa bahay. Pero love, Walang pero-pero. Manahimik ka na at baka masaktan pa kita. Ako ang ama at ako ang masusunod. Pagod na ako sa trabaho, pinapainit mo pa ulo. Sa Pilipinas, ayon sa datos mula sa Philippine Commission on Women, mahigit kumulang 25% hanggang 30% ng mga kababaihan ang nakararanas ng pang-aabuso. Physical man, emotional o pinansyal. At karamihan sa mga ito ay hindi naiuulat. Ayon sa Philippine Commission on Women o PCW, kahit na marami ng kababaihan ngayon ang nakapasok sa kolehiyo, ay may malaking porsyento pa rin ang napuputol ang karera dahil sa family responsibilities. Gayon din, ayon sa ginawang pananaliksik sa sitwasyon ng mga ina pagdating sa trabaho, sila ay sumasahod ng 4 hanggang 15% na mas mababa kumpara sa iba. Higit pa rito, maraming ina ang hindi nagpapatuloy sa kanilang pangarap at piniling manatili sa kanilang tahanan at alagaan ang kanilang mga anak. upang
Upang mas maunawaan natin ang kanilang karanasan at pananaw, aming nakapanayam ang isang ina na bukod sa pagiging ilaw sa tahanan ay nagsisilbi ring pangalawang magulang at nagsisilbing gabay sa mga kabataan patungo sa kanilang kinabukasan. Pwede po ba kayo magpakilala? Ako nga pala si Josephine M. Bolanadi. May 2 anak, nagtuturo sa private school. Pwede po bang ibahagi sa amin yung experience nyo sa pagiging ina? And syempre, mahirap. May 2 kang anak, lalo na college. Pero, nagampanan ko yun bilang isang pagsasakripisyo. Napagsasabay ko yung pagiging ina at yung pagtatrabaho. Paano nyo po nababalanse yung pagiging ina at the same time po pagkakaroon ng trabaho? Yung sinabi ko nga sa iyo kanina, mahirap. Yung anin mo dito, yung pagsasakripisyo. Kasi bilang isang guro, pangalawang magulang ka ng mga estudyante mo doon. Siyempre, bilang isang ina rin, dito sa tahanan, gagampanin ko rin yung bilang isang ina sa mga 2 kong anak. Ngayon, ang gagawin ko, talagang pagpuprosige. Hindi mo masasabing mahirap, susuko ka, hindi. Dahil bilang isang ina, sasabihin mo, kakayanin mo. Umaga pa lang luto na. Magluluto na ako, iisipin mo na yung linuto mong yun hanggang gabi na. Para gabi ka man umuwi galing sa pagtututor, hindi magugutom yung mga iniwan mo sa bahay. So, kanina po, nabanggit nyo kanina yung mga sakripisyo nyo bilang ina. Ano po yung palagay nyo, yung pinakamalaking sakripisyo nyo na nagawa? Para sa akin yung pagsasantabi sa mga luho ko. Kasi wala na sa akin yung mga bagay. Alam ng mga anak ko yan. Hindi ko na yung mga materials para sa akin. Bibigay ko. Kahit single parent, na ipakita ko, nakapaglibo yung anak mo ng bongga, lahat sakripisyo ko yun. Napaaral ko, napatapos ko yung panganay ko sa sakripisyo. Wala na sa akin yung mga, kahit na sabihin nila na ba't di ka bumili ng ganito, ganyan. Hindi. Kasi ang gagawin ko, iniisip ko agad yung mga anak ko. Kahit na wala yung material na bagay para lang sa kanila. Yun yung pinaka the best na ginawa kong pagsasacrifice sa kanila. So, ngayon po, gusto ko lang po sanang hingin yung mensahe nyo as bilang mother. Ano po kaya yung gusto nyong sabihin sa mga kapwa nyong mothers? Ang message ko para sa mga inang katulad ko, huwag lang nating limitahan ang sarili natin na nakapokus lang sa bahay. Pwede rin tayong magtrabaho, mapagsasabay lahat yan. Gagawin lahat para sa ikabubuti at ikasasaya ng ating mga anak. Kaya fight lang, mga nanay dyan. Ang aga mo lang. Bulaklak? Para saan? Hindi naman natin anniversary. Hindi ko rin naman birthday. Love, alam kong marami yung pagkakamali at pagkukulang sa'yo. Kulang pa nga yung bulaklak at pagbawi ko sa'yo eh. Gusto ko sanang mag-sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Magsimula sa pananakit sa'yo, sa pagtataas ng boses, at lalong-lalo na sa mga pagsasawalang bahala ko sa mga sakripisyo at pagod mo. Hindi ko na din nagagampanan yung pagiging ama ko sa mga anak natin. Babawi ako, love. Promise ko yan. Kung kailangan mong mag-counseling o mag-marriage counseling tayo, gawin natin. Alam ko naman na hindi madali ang pinagdaanan mo sa mga nakaraang na araw. Nadulot ko din dahil hindi ko pa nakita ang mga pagkakamali ko. Salamat, love. Ano ito, mahal ko? Sige, buksan mo. Baonan? Para saan?
Dalawa na tayong magbabangon ngayon. Sorry kung hindi kita sinuportahan nung una mong sinabi na gusto mo palang bumalik sa pagtuturo. Tandaan mo, love, hindi ka limitado dito sa bahay. Marami kang matutulungan at matuturuan na bata. At higit sa lahat, palalakihin natin ng sabay ang mga anak natin. Salamat ulit, love, ha. Naunawaan ko na, love. Sa buhay ng isang babae, hindi pala dapat maging hadlang ang pagiging asawa at ina sa kanyang pag-abot sa mga pangarap. Kaya naman, ituloy mo lang ang passion mo, susuportahan kita hanggat sa kaya ko. Pero paano yung mga bata? Tama ka, pwede naman tayong kumuha ng mga kasambahay. Pero sisiguraduhin pa rin natin na magagampanan natin na maayos ang pagiging magulang natin sa kanila. At kung mahirapan man tayo sa takbo nito, sabay natin susolusyonan. Para sa mga ina. Sa mundong nililimitahan ang iyong pagkababae sa pagiging ina at asawa, kayo ay kumawala. Sapagkat ang kakayahan nyo ay hindi limitado sa kusina o sa kwarto. Marapat na kayo ang may hawak ng susi ng kandado na mabubukas patungo sa inyong mga pangarap sa mundo. Walang pagkukondena kung sabay tutuparin ang pangarap at pagiging ina, sapagkat posible naman na ang ilaw ng tahanan ay saring empleyado sa isang pagamutan. Posibleng maging unang guro ng inyong mga anak habang nagsisilbing pangalawang magulang sa loob ng silid-aralan. Posibleng tuparin ang mga obligasyon habang ipinagpapatuloy pa rin ang asam-asam na propesyon. At tandaan din na walang diskriminasyon kung ang pangarap ay hindi na mapagbibigyan pa ng pagkakataon. Sapagkat ang pagpili sa pagiging full-time na ina ay hindi rin biro. Hindi lamang ito pagsasakripisyo ng lakas at panahon. Ito rin ay tuluyang pagbitaw sa pangarap ng kahapon. Gayunpaman, iba-iba man ang mga ina, ay mayroon silang natatanging pagkakapareha. Ang pag-ibig nila ay dakila. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here. From the sheer weight of your doubts and fears,